Po sa inyong lahat. Meron tayong kasabihan, huli man daw at magaling ay nahihahabol pa din. Ito po isang mga kasabihan natin mga Pilipino na katumbas ng English idiom na better late than never. Kung minsan, ito po yung na ating nagiging excuse kapag nahuhuli po tayo sa oras. Kaya nga po siguro ang mga Pilipino may sariling konsepto. Ano po iyon? Filipino time. Gayunpaman, maaaring ang kaisipang ding ito ang siyang pinagmumulan ng isang masama nating ugali. Ano po iyon? Manana habit. O sa Ingles, procrastination. Ito po yung ipinagpapabliban ang paggawa ng isang bagay na pwede namang gawin sa pangkasalukuyan. Ito rin po kaya ang punto ng ating ebanghelyo ngayong gabi, na kung saan kinukonsinti parang ng Panginoon ang mga pahuli-huli sa kanilang pagtugon sa kanyang paanyaya na maging bahagi ng kanyang obasan. Mga minamahal ko mga kapatid, kung inyong mapapansin, sinusundan po natin thematic yung ating mga ebanghelyo simula po nung isang linggo, na kung saan minamarapat ng Diyos na ang bawat isa maging bahagi ng kanyang kaharian. Nitong mga nakalipas na araw, ipinaliwanag sa atin ni Jesus na hindi ito madaling pasukin, lalo na sa mga taong marami ang pinanghahawakan at minamahalaga ang material na bagay maliban sa Diyos. Kuminsan po kasi, ang yaman ng mundo ay mas nagiging matimbang kaysa kayamanan na pwede nating makamit sa kalangitan. Kaya nga po ang ebanghelyo natin ngayon, ipinagpapatuloy po ni Jesus ang pagpapaalala na ang kaligtasan ay hindi rin dapat ipagkait sa iba. Bagkus ang paanyaya ng Diyos ay para sa lahat. Opo, tama. Kahit pa ang mga nahuhuli, kahit pa ang mga nalilate. Kaya nga po, ano po ang siyang dapat nating matutuhan sa ating ebanghelyo ngayong gabi? Alam nyo, simple po lamang Habang nagninilay ako, wala sigurong away o wala sigurong usapan na magaganap kung hindi sana ipinaalam na may-ari ng ubasan na pantay-pantay ang kanilang sweldong tatanggapin. Siguro kung sinikreto na lang, hindi sinabi dun sa mga nauna na pareho lang ang tatanggapin ng mga nahuli. Siguro wala na pong usapin. Siguro wala tayong pag-uusapan. Pero may dahilan yung may-ari ng ubasan upang malaman at ipinaalam na pantay-pantay ang kanilang matatanggap. Kung ating titignan, ano po ba yung binayaran ng may-ari? Hindi naman yung haba o panahon ng pagtatrabaho. Ang kanyang binayaran, yung kanyang pagtanggap sa kanyang paanyaya. Kaya yun po yung minamaktol nung mga nauna. Nagpagal kami, nagpagod kami, nahirapan kami sa init ng araw, kumpara sa mga hapon dumating. Pero bakit pinagpare-pareho po ninyo? Kaya ito po yung aral na dapat nating matutuhan. Pagka minsan po kasi nagagalit tayo kasi pantay yung biyayang ipinagkaloob sa atin. Hindi natin gusto yung pantay. Dapat mas marami tayo kasi mas nagpagod. Dapat mas marami tayo kasi mas nagbigay. Dapat mas marami yung sa atin kasi mas tayo ay nahirapan kumpara sa mga taong kakaunti ang siyang ambag na naibigay. Tatandaan natin ano po yung dahilan bakit sinabi na pare-pareho. Sapagkat una, ang Diyos hindi natin katulad. Pagdating po sa generosity, we could never outdone God in His generosity. Sapagkat ang Diyos ay mabuti kahit hindi tayo mabuti. Ang Diyos ay makatarungan kahit hindi po tayo makatarungan. At yun po yung punto ng Ebanghelyo. Kaya sinabi, ipinaalam sa mga manggagawa na pare-pareho ang kanilang tatanggapin sapagkat hindi nakabatay sa ating kabutihan ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. At pangalawa, walang dahilan upang ating kainggitan ang mga taong kapantay natin ang natanggap ng biyaya sa buhay. Alam nyo, yan po yung unang senyales ng mga taong mainggitin.
Yan po yung unang senyales ng mga taong hindi masaya sa tagumpay ng kapwa. Bakit? Ang kanilang unang iisipin, dahil wala ako nung meron ka, dapat mawala din yan sa'yo. Dahil wala ako nung meron ka, dapat pareho lang tayo. Kaya kapag ito na po yung nararamdaman natin, kapatid, tanggapin mo ang katotohanan, naiinggit ka na. At merong kasabihan, mamatay ka sa inggit. Sapagkat tunay naman talagang nakakamatay yung inggit. At ano ang kanyang unang pinapatay? Hindi naman yung kapwa. Ang unang pinapatay ng inggit, yung ating sarili. We have failed to see beyond our being blessed. Kaya ang lagi nating tinitignan, ang biyaya ng kapitbahay. Ang natanggap ng kapwa. Ano ang meron ng iba at wala tayo. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, ang punto ng Ebanghelyo, hindi po patungkol sa katarungan. Sapagkat kung katarungan din lang ang pag-uusapan, kahit isa, wala tayong buting matatanggap mula sa Diyos. Pero ang kwento ng Ebanghelyo, tungkol sa kanyang kabutihan. Sapagkat ang kabutihan ng Diyos, hindi nakabatay kung tayo mabait o hindi. Ang Diyos ay mabuti, siya ay nagkakaloob, sapagkat siya ay mabuti, period. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, tatandaan natin, maging masaya tayo sa biyaya, sa pagpapala, sa premyo at tagumpay na nakamit ng ating kapwa. Sapagkat ang taong mang-iinggitin, nakamamatay.